Eat your meat down. No, I want to eat vegetables only. It's healthy for your body. G'day mga tita and tito, hello from Australia. At magandang gabi Pilipinas sa mga ulo at ikog ng mga balita. Oh. Maniwala kayo at sa hindi, pero maniwala na lang kayo para matapos na tayo. Naglaswa na naman ako. Naglaswa ako kanina, tita, sa lunch. Kasi sobrang pagod man namin ni Uncle ba nagtrabaho. Kami naglinis kami ng bahay. O so, nang tangali, nagluto ako ng marami. So, ngayong gabi, ang ulam ko is laswa pa din eh. Pero, hindi man kasi yan mandatory para kay Uncle. Hindi man yan siya magkain. Hindi kasi dapat pugsin ng ayaw. Kasi yung mga bata lang ang mandatory. Baka sa kakapilit ko, palayasin niya na ako. Ay, joke lang. Joke lang. For today's video, tita, ipakita ko sa inyo kung ano na naman yung mga pagkain na nakasanayan ni Uncle. So, sa mga istorya ni Uncle sa amin nung una, sabi niya, kung sa atin daw sa Pilipinas, tayo ay napurga sa rice at saka sa sabaw, mga laswa, mga bulad, mga ganyan. Sa kanila na naman daw, sa pamilya nila ni Uncle, napurga na naman daw sila ng lagi na lang daw naka meat and 3 veg daw, ganyan. So, any different na karne, tapos may gulay-gulay, ganon. So, nilutuan ko muna si Lola ng una para at least mauna siyang makakain kasi Uncle, late pa man siya uuwi, no? So, nagpunta kami dun sa bahay ni Lola, nag-joyride kami ng mga bata sa sobrang lamig, tita. Dumadala na kami ng habol. Titigas ang iyong things sa sa labas. Oh. According sa istorya ng buhay ni Uncle nung kabataan pa daw sila, ang palagi daw ginaluto ni Lola sa kanila ito, yan ganyan. So minsan may lamb, may baka, may pork, mga ganyan, o chicken. Basta ang ibang gulay na agad yan dyan. Kaya madali lang man yan lutuin, tita. Steam mo lang yung mga gulay-gulay. May aswang man dito sa amin sa bahay ni Lola. Nang lagas pa siya daw, feeling aswang. Kaya ang nakalakihan ng asawa ko, tita, puro karne-karne, mga steak na mga ganyan, or minsan mag-soup daw or mag-stew. Basta mga ganyan na mga ulam-ulam nila. Basta may mga tinapay palagi, sandwiches. Kaya sa atin naman, tita, laswa. So hindi ko siya mapilit na magkain ng mga gulay na anong nakasanayan natin kasi hindi yan sila nasanay sa amoy. O kahit na masarap yan para sa atin, hindi natin yan sila pugsin. Pero kung mga sarsyado, mga pansit, mga ginisa, ay makaon yan si Uncle na enjoy niya pagani kasi minsan at least kuno kahit papaano hindi na daw mabalik-balik na lagi lang sa karne. Kumbaga may choices ba, may options ganyan. Minsan kuno pamputi na pagkain tapos mas masarap kuno ang Filipino food kasi wala man siya minsan magawa langan nga ako nga luto mo. Ngayon, dito na naman tayo sa dalawang anak ko, tita. Magkaiba din itong mga anak ko. Si Inday Astrid, magkain yan siya ng mga karne. Mag-steak, makakain yan siya ng mga gulay-gulay, mga ganyan. Paborito ni Inday Astrid yan. Walang problema. Pero ang anak ko na isa na babae, yung panganay, minsan nung una, tita, nagpaiyak-iyak pa yan, magpatulo-tulo pa ng luha yan. Pero ang rules kasi sa bahay namin, kung ano ang naka-serve dyan, yun yung kainin. O, buti na lang ngayon wala si daddy. Pero kung wala yung laswa na niluto ko kaninang tanghali, tita, sigurado kakain naman yan ng karne, mga broccoli, mga ganyan. Kakain yan siya. Pero si Inday Astrid talaga, tita, believe talaga ako dyan kay Inday. Ay, ginakain niya mga broccoli, mga cauliflower. Walang arte-arte yan. Pero si ate nung una, nagpaiyak-iyak pa yan, tita. Yung karne, ginalagay sa bunganga niya, pero usang-usangin niya lang naman tawagin sa Tagalog. Oy, parang ginabalik-balik. Kailang kunyari, nagkakain siya ba lalo pa nasa harap ni daddy. Perte yan siya. Si Ashid kasi, tita, mula talaga ng baby niya, na-expose siya talaga sa mga pagkain ni daddy, mga Australian food ba. Si ate kasi, tita, mga 4 years old na yan siya nang umalis sa Pilipinas. Kaya sanay siya sa mga gulay na mga pang-Pilipino. Si Astrid naman, ginamandatory ko yan minsan. Para hindi nga di makalimutan yung mga laswa, mga ibang gulay-gulay dyan. Pero kung si ate, ay, kahit anong gulay na lutuin ka Filipino, perfect yan, tita. So, si Uncle excited na din, no? Kasi bihira na kami magluto ng ganito, tita, kasi lagi na lang Filipino food. So, niluto ko na pagdating niya para juicy pa. Parang kasing juicy ko ba.